Good morning, good day, church day, Lord day. I am Brother Cesar Capistrano at ang aking pong katabi, si Sister Ivory. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, pagsubok. Ano ba ito? Sa Biblia. Ating pong alamin yan. Bago po basahin ng talata, ay tayo po ay manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na nagkakaloob niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang pasalamat. Diyos Ama, sa gabay, biyaya po na pinagkakaloob niyo po sa amin. Ang muling pagdilat ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming pamilya, tungkulin po namin para sa aming sarili. Papasukin niyo po sa amin ang iyong presensya upang sa ganun po lubos po namin maunawaan, maintindihan ang iyong pong salita na buhay at ipapangyarihan. Ang ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating pong topic, pagsubok. Ano po ito? Sa Biblia. Akin na pong babasahin ang talata. Ang talata po ay nasa 1 Corinto chapter 10 verse 13. Akin pong pakinggan maigi kung sa ganun po natin maunawaan. Verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya sa halip. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyon. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata ay lahat daw po tayo na nilikha ng Diyos ay dumadanas ng mga iba't ibang klaseng pagsubok. Sa nilalaman din po ng talata na hindi naman ibibigay ng Diyos ang mga pagsubok na yon, mga pagsubok na ating dinadanas, kung ito po ay hindi natin kayang mapagtagumpayan. Napakaganda po ng talata ng ating nabasa mula sa Biblia. Tayo po ay hihingi ng isang karanasan o dumaan sa buhay. Tayo po hihingi na magbahagi naman po ang ating katabi, ang ating kasama na si Sister Ivory. Sister Ivory, pwede mo ba kami mapabahagian ng iyong mga pagsubok sa buhay na iyong dinanas, na iyong napagtagumpayan? Ayan, salamat sa iyo, Brother Cesar. Bago ko ikwento ang aking maiksing pagsubok, no, pwede mo bang ulitin ulit yung huling linya na binasa mo, yung huling line na binasa mo? Gusto kong ma-emphasize kasi yun bilang kwento ng buhay ko. Huling line, Sister Ivory. Yes. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Yan. Napakaganda ng linya na yan, Brother Cesar, kasi sa lahat ng pagsubok na yan, ang binibigay sa atin ni God is yung lakas. Ito yung binigay niya sa akin. Kasi nung dumating ho yung pagsubok na I was about to fulfill my dreams. And then suddenly, I got my total blindness. And opo, naging totally blind po ako. And then, sabi ni God, hindi ibibigay sa atin ang pagsubok kung hindi natin kaya. And God gave me the strength to stand up again. So, nung nabulag po ako, I surrender everything
myself to God, na siya yan magbigay sa akin ng enlightenment, bigay sa akin ng strength para tumayo ako. And now I'm standing here in your front na parang hindi naman to bulag. Parang wala naman nangyari. But then you will see here, in a positive manner, in a motivated manner, because we are being enlightened, because we surrender ourselves to God. Yung pagsubok ko, hindi ko na inisip. Sabi ko, God gave me this kind of challenge na hindi ko makita ang mundo, but I can feel and see it in my own heart and eyes na I'm very blessed and enlightened kasi ang pagsubok hindi darating sa buhay natin kung walang halaga to. Ito yung dahilan siguro kung bakit we are sharing the word of God. And thanks be to God for this blessing kasi yung total blindness ko, yun yung naging total enlightenment. Nagbigay sa atin ng liwanag para kung kaya ko to, nalampasan ko to, ang mga taong makikinig sa ating mga videos, kaya niyo din pong gawin. Kaya ako napapanghinaan tayo ng loob, yung pagsubok natin, let us ask the strength of God, from God, and we will be enlightened to move towards, to be motivated and positive in life. Ayan, Brother Cesar, masyadong maiksi, no? Sa susunod ng mga kwento ng buhay, i-share din natin paano tayo nabulag. Sister Ivory, napakaganda naman na iyong naibahagi na pagsubok sa iyong buhay. Alam naman natin, pumapasok naman sa ating kaisipan yan, na kapag tayo nakakita ng isang tao na may kapansanan, may mga taong may kapansanan na tumitigil na lang sa takbo ng buhay. Pero sa iyong ibinahagi, ano man ang naranasan mo, napakahalaga ng mata sa isang tao. Pero ikaw, sa dinanas mo niyan, ay talagang ituloy mo pa rin ang takbo ng buhay. Napakaganda ng iyong naibahagi. Kapag hindi ka sumurrender, hindi ka nawala ng pag-asa, iyong ipinagpatuloy pa rin ang takbo ng buhay. Napakaganda na iyong naibahagi na karanasan o pagsubok sa buhay. Napakaganda, Sister Ivory. God is all the time. Brother and sister, alam naman natin na ang bawat nilalang ng ating Diyos Ama na sa langit, habang tayo ay nabubuhay dito sa sanglibutan, tayo po ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Ang tangi lang po natin gagawin ay huwag po tayong susuko, huwag po tayong titigil sa pagtawag sa Diyos Ama, huwag po tayong titigil sa pananampalataya, at huwag po tayong hihinto sa pagtakbo ng buhay. Lalo-lalo na po sa napakagandang ibinahagi ng ating Sister Ivory. Napakaganda po ng topic na ating nabasa. Napakaganda po ng topic ng ating nabasa mula sa Biblia. Sister Ivory, pain na po tayo. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ngayong naranasan o pagsubok sa buhay. Bago po magtapos ang ating topic, tayo po ay manalangin muna. Ipigit po natin muli ang ating mga mata. Diyos Amang nasa langit, maraming pong salamat. Pagpakinig na naman po kami ng inyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay po ng lakas sa aming katawan at spiritual. Patawad po Diyos Ama kung kami po ay kulang po sa hinihingi po namin ng pagpanawa. Sa ngalan ng Panginoon Jesus, Amen. Amen. Magpapaalam na tayo, Sister Ivory. Meron ka bang masasabi o babanggitin? Yan, maraming salamat po at sana po sa mga susunod po nating Word of God ay makasama ka po ulit si Brother Cesar para mas makapagbahagi tayo ng ating konting inspirasyon sa ating mga kaibigan, kababayan, lalo na po yung mga nanghihina ang loob. Kaya God bless us all. Have a great Sunday to everyone. Thank you, Sister Ivory. Brother and sister,
lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.